Hi mga kasawi, maraming salamat po sa mga nag-message at PM sa ating page. Hindi ko man kayo maisa-isa pero nagpapasalamat po ako sa pag-concern nyo sa akin dahil 2 days po akong may sakit at may lagnat. So, sa overpatig na mga kasawi dahil gawa na, yun nga, trabaho talaga yung ginagawa ng advisor dahil sobrang kayod tayo dahil syempre may mga pamilya tayo na umaasa sa atin lalo-lalo na yung mga anak ko. So, kaya talaga siguro bumigay na din yung katawan ko, sobrang trabaho mga kasawi. So, syempre maraming salamat sa mga taong nag-concern sa akin. Sobrang appreciated po talaga. At eto nga, magbibigay tayo ng ating, at sa mga nagtatanong po kung medyo okay na ako or okay na ako, eto po, okay na po ako. Medyo may sinat pa rin pero hindi na ganun kalala kagaya ng 2 days sa sobra talagang taas ng aking lagnat. So, bumagsak siguro talaga yung aking sugar mga kasawi dahil syempre, nagbabawas din kasi tayo ng timbang. So, kaya ganun yung nangyari sa akin na sobra talagang nagkaroon tayo ng sakit na eto nga, lagnat na malala. So, eto, balik topic tayo mga kasawi at syempre hello po, basahin na po natin yung sa ating mga sender na babae. Hello po, pa-advise naman po, 1 week na hindi nagpaparamdam ang jowa ko. Di ko makontak sa messenger, restricted ata niya ako, di ko nakikita na online siya pati sa FB, pero friends pa rin kami. Last Wednesday, may story siya kasama ng babae sa kwarto niya. Yun ang pagkahapon, dinelete niya ang story. So, syempre yung ating Sandra ay isang babae mga kasawi na sabi nga niya ay 1 week nang walang paramdam ang kanyang jowa. Tapos may day kasama yung babae, then sabay delete naman ito pagkahapon. So, syempre magbibigay tayo ng ating advice dito sa ating sender. Para sa akin mga kasay, makinig ka na mabuti sa ating sender. Para sa akin, kapag ganito yung ginawa ng jowa mo, na talagang proud to be na minamay niya na ang kanyang babae sa kwarto kasama na niya. So, ibig sabihin ng mga kasawi ay meron nang nangyayari sa kanila kasi nga syempre hindi naman sila sasama sa isang kwarto kung wala silang ginagawang, alam niyo na yon, milagro, 'di ba? Kapag ka ang babae at lalaki sa kwarto, siguro naman alam niyo na yon. Lalo kapag ka ganito na merong karelasyon ang jowa ninyo tapos meron siyang pinakasama sa kwarto. So, ibig sabihin, naglalaro sila ng apoy sa loob nun. Nagbibingbangan, normally. At usually talaga na ginagawa nila yon kasi nga dahil yun na yung kanyang nagpapainit para sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, lalo na hindi nagpaparamdam sa'yo yung jowa mo, mas maganda na pakawalan mo na lang. Aanhin mo ang lalaki na umaasa ka pa na baka kontakin ka pa or umaasa ka pa na baka ikaw pa yung mamahalin niya or umaasa ka pa na baka sakaling babalikan ka pa niya. Kasi para sa akin kapag once na niloko ka ng isang lalaki, uulit-ulitin pa rin na lolokohin ka niya. Kasi ang lalaki hindi yan magbabago. Kasi paulit-ulit ka pa rin lolokohin lalo kapag alam nila na paulit-ulit mo rin silang pinapatawad. Mas maganda na turuan mo yung sarili mo na pakawalan na yung mga taong hindi naman karapat-dapat yung second chance, third chance, lalo kapag ganito pa yung ginagawa sa'yo, 'di ba? Mas magandang kalimutan mo na siya kasi darating ang panahon tatawanan mo na lang yung ganitong sitwasyon dahil merong darating sa'yo na tao na tamang tao na deserve sa pagmamahal mo. Huwag mong panghihinayangan yung mga taong hindi ka din naman pinanghihinayangan. Mas maganda na mag-focus ka para sa sarili mo kasi para mas makapag-desisyon ka ng tama sa sarili mo. Kasi kapag once sa pinipilit natin yung sarili natin na baka may pag-asa pa, baka I hope na baka magising pa siya sa katotohanan o baka nag-hope ka pa rin na talagang mahal ka pa niya, 'di ba? Mas lalo ka lang nagiging kawawa kasi dahil access ka lang na pwede kanyang balikan kapag siya ay hindi naging successful doon sa isang karelasyon niya. Lagi niyong tatandaan sa mga kababaihan kapag once ang isa lalaki niluko ka na, lagi niyong tatandaan na talagang hindi yan marunong makokontento sa sarili nila. Papalit ka pa rin sa iba kahit alam na nila na taken na sila. So sa ganitong sitwasyon, mas maganda na magparaya ka. Masakit sa una pero sa huli, ipagpapasalamat mo rin ito kapag once na meron taong darating sa'yo at deserve sa pagmamahal na ginagawa mo mga kasawi. Hindi masamang magmahal mga kasawi, laging tatandaan yan. Pero dapat sa lalaking karapat dapat sa pagmamahal mo rin at sinusuklian yung pagmamahal mo na binibigay mo sa kanya kaysa naman umasa ka sa taong wala namang pangako na binibigay kundi puro pasakit ang binibigay sa'yo
mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung ating advice sa ating sender, naway naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy at pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share po ko. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.